Parenting struggles and what they teach. Amen. Yung last time, amen, naalala niyo po ba yung tinakal po ni Brother Chris? Amen. Sa kanyang nung nakaraang topic. Actually, wala ako noon. Nasa pag-away ako noon. Pero pinanood ko siya nung sa Facebook. So, napansin po natin, babalikan po natin dun sa sinabi ni Brother Chris na we have to teach the Word of God sa ating mga anak. Amen? Amen po ba? Amen po ba? So, kahit bata pa lamang sila, kailangan po natin silang turuan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, babalikan lang po natin yon. Kasi alam nyo ngayon, maraming struggles ang mga magulang ngayon sa kapanahunan ngayon. Sapagkat ito yung Generation Z, karamihan yung mga kabataan, saka yung mga nasa edad na, basta yung pinanganak ng 2000, nakalimutan ko na kung anong taon yun eh. Nakalimutan ko yung sinabi ni Mako. Basta yung mga Gen Z na yun, usually, sila yung mga ngayon, nasa 12 years old, pataas, up to 28 years old. So yun yung mga Gen Z ngayon. So sila yung mga karamihan ng mga magulang ngayon, they struggle sa papalaki sa ating mga ganong edad. At yung mga baby ngayon, amen, yung mga baby ngayon pataas, amen, mga 11 pababa, sila naman yung mga Gen Alpha. Sabihin mo nga, Gen Alpha. Okay. So, wala nang, kumbaga meron ng bagong generation, yung Gen Alpha. So, ngayon po, meron lang papakita sa inyo na yung comparison about sa pagpapalaki ng mga bata. Okay, nung panahon namin, okay, yung panahon ng ibang mga magulang dyan. Okay, so tingnan natin po itong mga illustration lang para makita po natin. Okay, ano yung nakita po natin? Okay, yung bata umiiyak. Nung panahon namin, okay, ano ang ginagawa pag umiiyak? Pinapalo. Amen? Pero ngayon, sa panahon ngayon, anong ginagawa ng magulang? Binibigyan ng cellphone. Okay, pinapanood ng ping pong ba yan? Ping pong. Okay, so, pinapanood binibigyan ng gadget para tumigil. Okay? So, hindi na maawat yung pag-iyak, ang ginagawa, binibigyan na lang ng cellphone, okay, ng gadget. Okay, naalala ko yung bata pa si Micah. So, napalo ko siya ng sinturon. Okay, dahil sa tantrums. Sobrang iyak. So hindi siya matigil. Okay, dahil sa hindi matigil, uminit ang ulo ko, okay? Siyempre mga magulang pag uminit ang ulo, 'di ba? Kinuha ko yung sinturon, pinalo ko. Nagmarka yung pinalo ko sa kanya. Okay, nag-violet. Amen. So, nung pinalo ko siya, na-realize ko kung ano yung ginagawa ng tatay ko noon, ginagawa ko na sa kanya. Okay? So, mali, di ba? Kasi, pinalo ko siya, galit ako. Okay? Grabe yung emotion ng galit. At napalo ko siya. So, na-realize ko, naalala ko tuloy yung father ko last time na huling-huli akong pinalo ng father ko. Pinapalo ako ng hinahataw ako ng sinturon, pero ang tumatama sa akin ay yung bakal na. Alam niyo yung bakal, 'di ba? 'Di ba mayroong 'di ba sa sinturon? Yung bakal na tumatama sa akin. So na-realize na bakal na yung tumatama, nung tumama yung bakal doon sa wall clock na babasagin, nabasag siya. Okay? So anong nangyari? Tumigil siya. Mula noon, hindi na siya namalo. Kaya swerte ng bunso, hindi na siya napalo. Okay? So, ano ang sinasabi ko doon? No? Nung bata tayo, grabe yung pagpapalo, grabe yung stricto ng mga magulang. Amen? Amen po ba? I'm not saying na bawal mamalo, no? Pero dapat po kasi pag namamalo tayo, dapat hindi tayo galit. Hindi yung mataas yung emotion po natin pag mamamalo. Amen? Amen po ba? Kailangan unang-una gawin mo muna, inhale. Sabi mo nga, inhale. Exhale. Parang iba sa inyo, hindi pa yata nagtututbrush. Hindi, biro lang. Okay. So, ibig sabihin nun, para yung stress mo. Amen? So, bago kang pumalo, maging ka muna, at peace ka muna. Amen po ba?
So ganun po ang gagawin. Okay, wag natin hayaan wag paluin. Okay? Okay pong mamalo, para wag lang po nasa height ng emotion po natin at papaluin natin yung ating anak. Amen? So next, okay, noon, ang ginagawa, pag kinakamusta natin yung mga anak natin, noong panahon, sabihin nila, how was your day? Sabi ng magulang, today I got an A in math. Okay, yun ang sinasabi. Pero ngayon, how was your day? Sabihin ng anak, check out my video on YouTube, social media, and you will find out. Okay, kasi active na sila sa social media. Amen po ba? Totoo po ba yon? Totoo po ba yon? Amen. Ganun na yung mga bata ngayon. Okay, noong araw, pag hindi pa dumarating na 6:00 ng gabi, hindi pa umuwi yung bata, anong ginagawa? Okay? Sinusundo, pinapagalitan, pinapauwi na. Amen? Pero ngayon, anong ginagawa? Pinapalabas na, okay? Kasi laging hawak yung kanyang cellphone, yung gadget. Okay? Hindi na natuto ng mga laro, mag-play sa labas. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Sa ngayon, alam niyo po ba? Sa ngayon kasi, noong araw, ang laman ng mga park, okay, may mga bata. Pero nakakalungkot ngayon, iba na ang laman ng park. Kahit Pipichuging Park sa Marikina, ang laman mga naglalampungan. Totoo po yan. Mga kabataan naglalampungan sa labas. Okay? Nakakalungkot, ganun ang nangyayari. Nakikita ko lang sa Luneta Park. Ngayon, kahit simpleng park lang, meron ng mga nangyayari na hindi ka nais-nais. Ganun na po ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Amen? That's the reality. Amen? So, next. Okay, yung panahon namin, di ba? Nakikipalaro yung mga magulang, yung tatay sa mga anak. Pero ngayon, wala na. Hindi na yung mga bata kasi may kanya-kanya na ang mga cellphone. I mean, pagdating mo, wala man ng hi, hello, wala. Dumating ka, parang wala lang. Amen po ba yung mga tatay, mga nanay? Amen? So, nakita niyo yung struggle ng mga magulang ngayon? Naiintindihan po ba natin? Nakikinig po ba kayo? Susundan niyo po ba ako? Bakit? Kasi dahil sa mga gadget, dahil sa social media. The number one enemy of the parents today is social media. Amen? Nakakalungkot po, yun po talaga. Amen? And, alam niyo po ba, ang Pilipinas, ang social media capital of the world. 78 million users. Ilang porsyento yun sa Pilipinas na population? Mga 78%, kasi 100 million plus eh. So ganun na katindi yung ginagawa ng social media ngayon, mga kapatid. Okay? Yun ang kalaban ng mga magulang ngayon. And I hope, ngayong pong umagang ito, ma-realize ng mga magulang na kailangan mag-ingat po tayo. Amen? Sa ating mga anak. Lalo na yung mga anak po natin na mga Gen Z at mga Gen Alpha. Amen? Amen po ba? So, are you ready for the word? Handa na po tayo makinig sa salita ng Panginoon. Amen? So, sundan po natin. Okay. So, parenting struggles today is real. Tama po ba? Amen. So, okay. Papakita ko lang po sa inyo yung mga parenting styles. Okay? Okay, itong may pointer ba to? Ito, authoritarian. Ito usually yung mga stricto. Okay? Yung namamalo agad pag nagkamali. Okay? They're focused on obedience, punishment over discipline. Okay, yung kabila naman, authoritative, create positive relationship, enforce rules. Okay? Hindi agad-agad na mamalo sila. Okay? Permissive, they don't enforce rules, kids will be kids. Okay? Medyo hinahayaan lang po nila yung mga bata. Okay? And number 4, ito yung nakakalungkot, uninvolved. Okay? Provide little guidance, nurturing, or attention. Okay? Ano niyo po ba? Sa Pilipinas, karamihan ng mga magulang ay uninvolved.
Okay? Why? Because many parents are OFW or hiwalay. Amen? So karamihan ng mga magulang ay ito, uninvolved. They are uninvolved. Konting guidance lang. So ganun po ang nangyayari ngayon. Amen? Nakakalungkot lang, okay? Lahat ng kabataan na Gen Z, sila po ang nakakaranas ng loneliness. Amen? Ang loneliness, bakit? Kasi nga, wala yung magulang, broken families, okay, wala nag-guide sa kanila. Amen? They are lonely, ito mga Gen Z na to, mga kapatid, especially sa mga bansang Pilipinas. Nakakalungkot, no, mga kapatid. That's the reality. Yan po ang totoo. Nasa data po yan. Karamihan ng mga Gen Z na mga malulungkot ay nasa Pilipinas. Why? Because most of the Gen Z ng Pilipino ay mga social media users. Amen? And this generation, meron silang kachat. Ano mo ang kachat po nila? AI. Mabuti yung AI, kinakamusta kasi ako eh. Which is true naman, automatic kasi yun. Amen? Amen? Ganun ang kalagayan ng kabataan ngayon, mga kapatid. And we have to do something, mga parents. Sino rito yung mga kabataan? Mga Gen Z, taas ang kamay. Mga Gen Z. O kukunti na lang, pero alam niyo po ba, karamihan na umatin sa youth, mga Gen Z yan. Okay? So may kanya-kanya mga trip yan. Amen? So we have to do something. Okay? Nakakalungkot, mga nagbo-volunteer sa mga youth, halos wala. Puro kabataan din nagbo-volunteer. Amen? Before, mga nagbo-volunteer sa youth, mga young couple. Pero today, halos wala na. Amen? We have to do something sa ating mga kabataan sa generation na to. Sapagkat kung hindi tayo gagawa ng way, ano mangyayari sa ating Generation Alpha, Generation X? Amen? Mapapariwara sila. Kaya, ano nangyayari sa panahon ngayon? Marami ang mga, nagsusuicide. Amen? May mga depression, may mga anxiety. Ganun po ang nangyayari. Okay? So, I hope tayo po ay nandito, mga magulang. Amen? Kasi po, ang authoritative, yan po ang golden standard. Amen? Mula nung kami po ay naging magulang, ito po yung ginagawa po namin sa aming mga anak. Okay? Lalong-lalo na na-realize ko, nung ako'y namalo ng anak, ginagawa ko na pala yung ginagawa ng tatay ko. Okay? So, hindi pala maganda yon. Because we know, if you are hurt people will hurt other people. Amen? Ganun po ang nangyayari. So, we have to forgive yung mga naka-hurts po sa atin. Okay? Mga magulang ngayon. Okay? We have to forgive our parents para maging maayos sa ating pakikirelasyon sa ating mga anak. Okay? Kasi kung hindi maayos sa ating, kung hindi tayo nagpatawad sa ating nanay o tatay, okay? Ano mangyayari? Magagawa po natin yung mga ginawa sa ating mga anak. Okay? Ano mangyayari? Magdomino effect lang. Okay? So, ganun po. So, basahin po natin Proverbs 13, verse 24. Ang sabi po dito, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. He who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. Sa Tagalog, ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Okay? Yan po ang pinaka-importante magagawa natin sa ating mga anak, na maituwid ang kanilang mga ugali. Especially pag mga kids, 12 years old pababa. Sapagkat kung hindi po natin natuwid yung mga anak po natin na kids na yan, pagdating nila ng teenager, pagdating ng adult, mahirap na putulin ang sungay.
Tama po ba mga magulang? Amen po ba? Okay? So yung mga may anak, okay, may mga anak na maliliit, kailangan po nating disiplinahin ang ating mga anak. Okay? Lalong-lalo na sa paggamit ng gadget. Amen? Huwag nating hayaan na ang mga bata, okay, natututo na lang lagi sa YouTube. YouTube University. Amen? Amen? Okay, next. Do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Okay? So, hindi mamamatay yung anak mo pag pinalo mo. Basta, wag mo lang paluin ng 2x2. Amen? Wag mo namang isako yung anak mo. Mamamatay yun pag sinako mo. Okay? May proper na pagdisiplina. Okay? Sa Christian bookstore, may binibili po tayong rod na may nakalagay na yung kanina, yung verse na yun, nakalagay dun sa pat-pat na yun. So yun ang pwede natin pamalo. Okay? O kaya naman, kung meron po kayong dyaryo sa bahay, sabi nga ni Bossing, yung dyaryo, ipalupot mo na yung dyaryo, pamalo mo na yun. Okay? Hanggat maaari, huwag ka nang mamalo ng sinturon. Kasi lumalatay ang sinturon. Amen? Amen po ba mga magulang? Amen po ba mga magulang? Kasi marami dito may magulang na. Okay? Next. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Okay, kung babalikan po natin yung preaching ni Brother Chris, yun po yung sinasabi niya, di ba? We have to train up a child. Amen? I-train po natin yung ating mga anak. Amen? Turuan po natin yung mga anak natin paano magluto, paano maglinis, kung paano maghugas ng plato, kung paano magkarpintero, kung paano mag-welding. Lahat tinuro na. Hindi totoo yun, no? Nakakatuwa nga si Chris, di ba? Tinuturuan niya yung mga anak niya na siyempre mga lalaki, tinuturuan niya ng mga may tawag doon di ba? Handyman. Okay? DIY. So, yun po, kailangan po nating i-train ng ating mga, hindi lang po sa salita ng Diyos, kundi sa lahat ng gawaing bahay. Amen? So, Deuteronomy chapter 11, verse 18 to 21, sabi po dito, basahin po natin. Therefore, you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Okay? Next. You shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Okay, next. And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates, that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your fathers to give them, like the days of the heavens above the earth. So, yun lang po, kumbaga, nirecap ko lang po yung mga sinabi ilang sinabi ni Chris, ni Brother Chris. So, kailangan po natin turuan ng ating mga anak, amen, about the Word of God. Amen? Kung kailangan natin mag-Bible study natin yung mga anak, magkaroon tayo ng prayer altar sa ating bahay, okay, yung mga anak po natin, amen, ay may Bible study. Amen? Amen po ba mga magulang? Amen, amen ba rin mga anak dyan? Yung mga Gen Z dyan. Amen? So, ngayon po, dahil tinuruan na po natin sila, okay, meron na silang na karamihan ng mga magulang, okay, so kung baga naturuan ng tama itong mga kabataan ito. Pero, bakit kaya, amen, meron pa rin nangyayaring hindi maganda? Yun ang pinaka-struggle ngayon ng mga magulang. Amen? So, meron po sa Biblia, kung saan meron tayong mahalaw na nakapahayagan doon sa The Prodigal Son. Ang title sa King James at sa Amplified Version, The Prodigal Son. Pero sa The Passion Translation, ito po ay The Loving Father. Sabihin mo nga, The Loving Father. Okay, yun po yung title sa The Passion Translation. So,
Okay, yun po yung ating gagamitin for today's video. Amen. Okay, basahin po natin. So, kung nababasa po natin, no po, mga kapatid, Deuteronomy, Luke chapter 15, verse 11 to 24. In 1, 2, 3, basa. Thus there was a father with two sons. The younger son came to his father and said, Father, don't you think it's time to give my share of your estate? So the father went ahead and distributed between the two sons their inheritance. Shortly afterward, the younger son packed up all his belongings and traveled up to see the world. He journeyed to a far-off land where he soon wasted all he was given in a binge of extravagant and reckless living. Next verse. With everything spent and nothing left, he grew hungry because there was a severe famine in that land. So he begged a farmer in that country to hire him. The father hired him and sent him out to feed the pigs. The son was so famished, he was willing even to eat the slop given to the pigs because no one would feed him a thing. Next verse. Humiliated, the son finally realized what he was doing, and he thought, there are many workers at my father's house who have all the food they want with plenty to spare. They lack nothing. Why am I here dying of hunger, feeding these pigs and eating their slop? I want to go back home to my father's house, and I'll say to him, Father, I was wrong. I have sinned against you. I'll never again be worthy to be called your son. Please, Father, just treat me like one of your employees. Next verse. So the young son set off for home from a long distance away. His father saw him coming, dressed as a beggar, and great compassion swelled up in his heart for his son who was returning home. The father raced out to meet him, swept him in his arms, hugged him dearly, and kissed him over and over with tender love. Then the son said, Father, I was wrong. I have sinned against you. I could never deserve to be called you son. Just let me be. The father interrupted and said, Son, you're home now. Amen? Next verse, meron pa ba? Turning to his servants, the father said, Quick, bring me the best robe, my very own robe, and I will place it on his shoulders. Bring the ring, the seal of sonship, and I will put it on his finger, and bring out the best shoes you can find for my son. Let's prepare a great feast and celebrate, for my beloved son was once dead, but now he's alive. Once he was lost, but now he is found, and everyone celebrated with overflowing joy. Tayo po'y manalangin sandali. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa pagkabasa na iyong salita. Thank you, Father God. Tunay nga, Panginoon, ito po ay dagdagan mo pa ng mayamang kapahayagan, nagmumula sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa iyong lingkod. Lahat, Panginoon, ng mga salita na lalabas sa aking bibig ay salita mo lamang. At tunay nga, Panginoon, ihanda mo aming mga puso, aming mga isip, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay nagsabi ng Amen and amen. So, doon po sa binasa natin, marami po tayong makakalaw po doon. Okay? Okay, dito po sa verse 11. Doon sa binasa po natin, may makita po natin yung stages na kung paano, okay, nagrebelde at muling nanumbalik yung anak, amen, ng loving father. Sabi sa verse 11, once there was a father with two sons. The younger son came to his father and said, Father, don't you think it's time to give me my share of your estate? Okay? So, buhay pa yung tatay niya, hinihingi na yung mana. Okay? So, the father went ahead and distributed between the two sons their inheritance. Okay? Itong nanghihingi ng mana, ito po ay bunso. Pangalawa. Pero, sa Jewish tradition, kapag nagbigay ng mana sa anak, ang panganay ay makakatanggap ng double portion. Okay? Ibig po sabihin, itong bunso ay nakatanggap lamang ng 1/3. Okay? Yung panganay nakatanggap ng 2/3 na inheritance. Okay? Nasusundan po ba natin? Amen. Amen. Kumbaga sa parang si Chris Akasimik, no?
Si Chris panganay. So, two-third ng inheritance sa kanyang mapupunta. Okay, sa Jewish tradition yun, ewan natin sa Filipino tradition, okay, no? Sa Jewish tradition, double portion, okay? Sabi ng anak ng bunso, hinihingi na, okay? Ano ang pinapatungkulan nito, mga kapatid? Okay, so, wala namang masama, no? Pero, alam niyo po mga kapatid, parang ini-imply ng bunso na mamatay ka na, patay ka na. Napakasakit, di po ba? Kung hinihingi na agad yung mana, amen? Okay, so ito yung the rebellion stage. Okay, hinihingi na agad yung mana. So anong napansin po natin sa tatay? Anong ginawa ng magulang? Okay? Anong ginawa ng magulang? Okay, let them go. Let them make their own mistakes. Let them reap the consequences of their own choices. Okay, naalala niyo po ba yung stages ng parenting? Naalala niyo po ba yung mga hard hat, yung bull cap, yung coaching hat, amen? Amen po ba? Naalala niyo po ba? Coaching, yung nagko-coach ka lang, okay? Tapos yung pangatlo, yung consulting na hat, yung cowboy hat. Okay, so kapag ang anak po natin ay nasa teenager pataas, okay, meron na silang sariling choices, meron na sariling pagpipili. So, ano mangyayari? Wala na tayong magagawa. So, anong gagawin po natin? We have to let them go. Amen? Mga magulang. Amen? Kaya, napaka-importante na ang foundation ng mga bata, mga kids, ay salita ng Diyos. Amen? Sapagkat kung hindi natin sila na-establish yung foundation ng salita ng Diyos sa mga kabataan, 12 years old pababa, mahihirapan po tayo. Amen? Especially pag meron silang sariling pagpipili. Amen? Amen po ba? Kapag nag-boyfriend, kapag nag-girlfriend, amen? Kapag ayaw na mag-aral, amen? Hello? Kapag pastor ka, tapos ang anak mo, gusto ng ganyan, gusto ng gano'n, mahirap, di ba? Naalala ko si Pastora, no? Si Pastora, naalala ko nung si Chris. Tumutugtog siya, di ba, sa church. Syempre, gusto niyang maano yung kanyang skill. Okay, nagkaroon siya ng escape ban. Di ba, Pastora? Alam niyo po, katakot-takot na iyak ni Pastora noon. Kasi hindi nakakatugtog si Chris doon sa church. Kasi may rules. Iniiyak yun. Hinayaan lang ni Pastora, di ba? Kasi may sarili ng pagpipili yung anak niya di ba? Amen po ba? We have to let them go. Amen? Let them go. Let them make their own mistakes. Let them reap the consequences of their own choices. Amen? And true enough, may consequence. Amen? May consequence. Alam niyo po ba yon? So, medyo slight accident ng si Chris noon sa, kung hindi ko magkakamali sa Ortigas yata yun, no, Chris? So, yun. To make the story short, nanumbalik. Okay, nanumbalik pa rin si Chris sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Ganun po talaga. Kasi tayong mga magulang, we have to lead them by example. Tayo ang mapagmahal na magulang. Katulad ng loving father, hinayaan lang niya yung kanyang anak. Mga magulang, we have to love our children. We have to love our teenagers. Especially kung may edad na sila, mga nasa tamang edad na sila, 20s pataas. We have to love them. Amen? Amen ba? Ganun po ngayon, mga kapatid. Amen? Kahit anong struggles, amen, ganun po kailangan natin gawin. Sapagkat meron na silang sariling pagpipili, meron na silang sariling desisyon, sapagkat sila po ay malalaki na. Naalala ko rin si Micah. Si Micah, graduate na ng elementary. So mag-high school na siya. Yung mga kaibigan niya, nagpunta sa Marikina Science High School.
Gusto niya marikin ng science school. Wala akong magawa. Okay? Alam mo kasi ang mga science high school ay napakahigpit at matindi ang kompetisyon. Sapagkat ako ay nagkaroon ng classmate na mga galing sa science high school. At grabe yung kompetisyon nila. Matindi ang kompetisyon. Sobra ang kompetisyon. At true enough, ganun talaga sa Marikina Science High School. So, alam nyo, naawa po kami mag-asawa, kasi grabe, na-stress na siya sa sobrang parang pressure. Sobra yung pinapagawa ng mga teacher sa kanila. So, halos madaling araw na nakakatulog yung bata. So, ano nangyayari? Na-stress siya. Ano ginagawa? Kumakain ng kain. Ganun na nangyayari. Okay, so, until one time, meron siyang may nahirapan na siya. Sinabi ko sa kanya, anak, tatapusin mo na to kasi hindi na maganda yung nangyayari sa'yo. Okay? Ibabalik ka na namin doon. Kasi tignan mo, gano'n nangyayari. Pati kami gumagawa na ng assignment niya. Nagpapatulong. Hello? Alam niyo po, nung high school kami, simple lang ang high school. Napakasaya ng high school namin. Sabi ko sa kanya, anak, masaya ang high school, hindi ganyan. Amen. So, to make the story short, nilipat uli namin, binalik namin sa college. Tuwang-tuwa naman yung college, binalik namin. Amen. So, ngayon, graduate na siya. Praise the Lord, mga kapatid. No? Palapakan natin ang Panginoon. So, okay, again, kapag may tamang desisyon na may tamang edad na, we have to let them go. We have to let them make their own mistake and let them suffer ano mang consequence na mangyayari. Amen? Amen ba? Okay, next. Okay, verse 17. Ito naman yung re-evaluation and regret nung anak. Okay? Verse 17, humiliated, the son finally realized what he was doing. And he thought, there are many workers at my father's house who have all the food they want with plenty to spare. They lack nothing. Why am I here dying of hunger, feeding these pigs and eating their slop? I want to go back home to my father's house, and I'll say to him, Father, I was wrong. I have sinned against you. I'll never again be worthy to be called your son. Please, Father, just treat me like one of your employees. So kanina nakita natin, give me. This time, dahil nagkaroon siya ng repentant heart, ano sabi niya? Treat me as your employees, one of your employees. Or sa ibang translation, make me. Okay? Ganun po ang nangyari. Why? Because ang magulang, the loving father, siya po ay laging nagpe-pray. Amen? Kinumit niya anak niya sa Diyos. Amen? And naghintay siya. And nakita ko yun din kay Pastora noong panahon na yun. Amen? Minsan pa nagpa-pray kami, kinukomit niya si Chris. Bahala ka lalo sa anak ko. Ganun tayo, di ba mga magulang? Alam niyo mga magulang, wala tayong magagawa once ang ating mga anak ay nasa labas na. So we have to commit them to our God, to the Lord. Amen? Amen ba mga magulang? And we have to wait for them to return, bumalik sa atin. Amen? Maghintay po tayo. Okay? You pray, commit them, and wait for them. Mga magulang. Amen? Amen po ba? And we know naman, okay, sa ibang aspeto naman na ating pagdating naman sa ating church. We know naman marami nang umalis, di ba? Marami umalis sa atin, di ba? Yung mga ibang church, di ba? So, sa ibang mga kapatiran po natin, we have to pray for them also. And we have to commit them to the Lord. And not just wait. Na isang araw, babalik din yung ating mga kapatiran, nag-alisan, nag-backslide man yan, o umalis man sila. Amen. Isang araw, babalik din sila sa atin. Iglesia. Amen ba?
Amen po ba? So, patuloy lang natin pag-pray yung ating mga kapatid na nawala sa Panginoon. Amen? Okay, next. Okay, the return. So, verse 20, so the young son set off for home from a long distance away. His father saw him coming dressed as a beggar, and great compassion swelled up in his heart for his son, who was returning home. The father raced out to meet him, swept him up in his arms, hugged him dearly, and kissed him over and over with tender love. Okay, malayo pa lang itong father, tumakbo na papalapit dun sa kanyang anak. Amen? At niyakap niya at hinalikan ng hinalikan yung kanyang bumalik na anak. Amen ba? So ano makikita po natin dito mga kapatid? Ayaw na magpalit. Ayun, okay. Sorry. Yan. Number 1, love them faithfully. Okay, kung meron nagawa ang ating mga anak, patuloy natin silang mahalin. Okay? Patawarin natin sila. Accept them unconditionally and forgive them completely. Okay? Sa ating mga anak na may mga ginawang na nagkaroon ng consequence sa kanilang mga mistakes, okay? Especially, marami ngayon na mga teenage pregnancies, okay? Nakakalungkot sa ibang mga magulang, pinapalayas nila yung kanilang mga anak at hindi na tinatanggap. Kaya mas lalong lumalala ang problema ng mga teenage pregnancy sapagkat batang-bata pa lang sila, okay? Meron ng sariling pamilya. So, mas lalong lumalala ang kalagayan ng mga kabataan sa ngayon. Yung mga pinapanganak sa ngayon. Amen? Amen, mga magulang na hindi pa ready, okay, ay nagiging magulang, kaya anong nangyayari sa kanilang mga anak? Okay, napapariwara. So, kaya mga magulang, kung mayroong mga anak, okay, na may nangyari, ng pagkakamali, at may consequence, okay, tanggapin po natin sila. Amen ba mga magulang? Amen? So, siyempre we pray naman, no? Diba? Walang mangyari. Pero, sa ibang mga magulang, amen, na nangyayari yung mga ganyan, we have to accept them unconditionally and forgive them completely. Amen? Amen. Ganun po yung loving father na makikita po natin doon sa parable, sa kwento, amen, na binasa po natin kanina. So, mga magulang, keep loving your children and always ready to forgive them when they commit mistakes. Keep teaching your children responsibility and discipline. Amen po ba? So may natutunan po ba kayo ngayong umagang ito? Amen? So simple lang po mga kapatid. Sabi ko nga dito, patuloy po natin mahalin ang ating mga anak. Amen? Kahit na lumaki na sila, kahit na nagkapamilya na sila, patuloy pa rin natin silang mahalin. Amen? Keep teaching your children responsibility and discipline. Patuloy pa rin tayong magturo sa kanila ng responsibility and disiplina sa ating mga anak. Amen?